Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father for He is amazing, He is good, and all His plans are perfect. The plans of our Father since the beginning of time up to now, perfect. And so we must be thankful and exalt the name of our Father Yahweh. And I thank Jesus Christ, I glorify the name of Jesus Christ, because He is also perfect. So nakalagay dito sa Hebrews chapter 10, for the law having a shadow of the good things to come. So nabanggit na good things to come. The law having a shadow of the good things to come, and not the very image of the things, can never with these same sacrifices, which they offer continually year by year, make those who approach perfect. For then would they not have ceased to be offered? For the worshippers, once purified, would have had no more consciousness of sins. But in those sacrifices, there is a reminder of sins every year. For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Hindi posible na ang makakapagtanggal ng ating mga kasalanan ay ang dugo ng bulls at saka ng mga goats, ng mga animals. Kaya sinang perfect sacrifice? Si Jesus Christ. Ituloy natin sa verse 5 ng Hebrews chapter 10. Therefore, when He came into the world, He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. In burnt offerings and sacrifices for sin, you had no pleasure. Then I said, behold, I have come. In the volume of the book it is written of me, to do your will, O God. So ito yung si Jesus, no? Ang nagsasalita nito, sacrifices and offerings you did not desire, but a body you have prepared for me. In burnt offerings and sacrifices for sin, you had no pleasure. And then I said, behold, I have come. In the volume of the book it is written of me, to do your will, O God. So si Jesus ang nagsalita nito na sundin ang mga ipinag-uutos or ang pinagpagawa ni Almighty Father. So ito rin ay makikita sa Psalm chapter 40 verse 6 na binigay ni Almighty Father kay David ang Holy Spirit. Inspired by the Holy Spirit si David when he wrote the book of Psalms. Kaya ito binabanggit ni Jesus Christ, no? Yung naisulat ni David na si Almighty Father yung author. Ituloy natin sa verse 8. Previously saying, sacrifice and offering, burnt offerings and offerings for sin, you did not desire, nor had pleasure in them, which are offered according to law. Then he said, behold, I have come to do your will, O God. He takes away the first, that He may establish the second. Ano ito? Yung covenant, yung first covenant, na instead of offering the blood of bulls and goats, ano yung second covenant? Kaya nagkaroon ng kaya nagkaroon ng New Testament, si Jesus Christ, na siya na yung offering. By that will, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Once for all, meaning hindi pa ulit-ulit. Hindi gaya nung sa Old Covenant, hindi pa dumating si Jesus Christ dito sa mundo, pero buhay na siya, kasama na siya ni Almighty Father, hindi pa lang siya pinapanganak. So, wala pa nun si Jesus Christ, no? So, ang offerings, or para malinis ang mga tao sa kasalanan, kailangan ng mga dugo ng bulls and goats, kasi an eye for an eye, a tooth for a tooth. Kaya kailangan may dugo na dumanak. It's because of our iniquities. And ngayon, sa New Covenant, meron ng dugo
Kaninang dugo? Kay Jesus Christ, once and for all. Kaya masasave na tayo dahil perfect si Jesus Christ. Yung tatay natin, He's perfect. And Jesus Christ is perfect. And so someday, we will be like Jesus Christ. For now, hindi pa tayo perfect. Oh, andito tayo sa mundo, nagkakasala tayo, ang dami nating mga kadumihan pa na nagagawa. Someday, we will be like Jesus. So, nakalagay ito sa 1 John chapter 3, verse 2. No? Na someday, magiging kagaya tayo ni Jesus Christ na perfect. Beloved, now we are children of God, and it has not been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him. For we shall be, or we shall see Him as He is. Magiging kagaya tayo ni Jesus Christ. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ. And we must glorify our Father. Dahil yung mga plano ni Almighty Father is good. It's for us to get our birthright, to receive our birthright, our inheritance. Last time we read, or we've finished reading the book of Nahum. So, it's only 3 chapters yung Nahum. So, i-recap natin yung Nahum, no? So, ito ay binabanggit ang lugar ng Nineveh na sisirain ni Almighty Father because of the wickedness of the people. Because the Nineveh, it is all full of lies and robbery. Ngayon, yung Nineveh, ito ring mundo na to, kung saan tayo nakatira. Full of lies and robbery din. At saka mga victims ng mundo na to, never departs. Dahil ine-enjoy ng mga tao, kahit alam nila na victim sila, ine-enjoy nila. Tinatanggap na lang ng mga tao kung ano man ang ibigay ng mundo na to. Dahil ang tao, nakikinabang din sila sa kadumihan, sa kasinungalingan, at sa iniquities ng mundo na to. Kaya, pag si Almighty Father, paparusahan niya na ang mundo na to, countless corpses, madami, no? Nabanggit sa Book of Revelation din na maraming mga corpses ang mundo dahil sa kasalanan ng mga tao, paparusahan ni Almighty Father. At ang gagawin ni Almighty Father sa mundo na to ay He will uncover the facade. Kasi itong mundo to, sa tingin natin mukhang maganda. Pero punong-puno ng kasalanan. Nakatago. Kaya nga sabi ni Almighty Father, I will lift your skirts over your face. So, ang binabanggit dito na I will lift your skirts over your face, ilalabas ko ang iyong kahihiyan, ang mundo na to. I will show the nations your nakedness and the kingdoms your shame. At itatapon din ni Almighty Father sa mundo na to ang kanyang galit na nababasa natin sa Book of Revelation. At ang mundo na to, it will be laid waste. At ang mga tao na nakatira sa mundo na to ay
ugaling babae. Surely your people in your midst are women. Ano yun? Mga weak. Physically weak. At saka, emotionally weak din dahil hindi nila kayang tanggapin ang katotohanan. Ayaw nilang harapin ang katotohanan. Gusto mabuhay sa kasinungalingan. Gusto laging masunod. Kahit na mali. Kaya tatanggalin ni Almighty Father ang mga tao dito dahil dumami na ang mga merchants, mga nagbebenta ng kung ano-ano, pati kaluluwa binibenta, pati tao binibenta, parte ng katawan ng tao binibenta, lahat binibenta na, lahat may kabayaran, lahat may presyo, pati yung pagiging morality ng tao, yung integrity may presyo din. Kaya nga merchants. So yung mga leaders of the land, nilaransak ang mundo na to. Yung mga skilled people, ganun din. At yung mga tao dito sa mundo, lahat-lahat, kanya-kanyang naghahakot ng mga bagay for their own selfish gains. Yung mga religious leaders, nagtutulog-tulugan. Ayaw buksan ang kanilang mga mata. Kaya yung mga tao, kung ano-ano na lang ang ginagawa. Walang nagdidikta sa mga tao or nagtuturo sa mga tao kung ano ang dapat gawin. Kaya yung mga tao ay kalat. Your people are scattered on the mountains. Dahil yung mga shepherds, alam natin na mga shepherds, religious leaders, tulog, slumber. Yung mga nobles, mga taong nag-aaral, baliwala, walang pakialam. Ang gusto lang ay para sa kanilang ikabubuti. Walang gumagawa ng tama sa atin. Kaya ang mundo na to, yung sugat ng mundo na to, walang kagalingan. Malalim ang sugat ng mundo na to. Malalim yung kasalanan ng mga ginagawa natin. Yun ang sugat. Curse. Kaya ang mundo na to ay lilinisin ni Almighty Father. Hindi niya dudurugin na mawawala na lang, no? Na akala nyo kasi yung dikta sa atin ng science na kakainin ng black hole ang mundo na to. Hindi. Sino nagsabi may black hole? Nakita na ba nila? Madumi yung telescope na ginagamit nila. It's just a theory. Yung black hole theory yon. Gravity, it's also a theory. Theory of gravity. Kaya nga theory, di ba? Pag theory, hindi pa napapatunayan. Usap-usapan lang, ganun. Ano lang, haka-haka. No? Alam niyo yung haka-haka? Hindi pa sure, no? Kaya nga theory, pati yung theory of relativity na ginawa ni Einstein. Ano lang niya yun? Bunga lang ng bunga lang ng kanyang malikot na isip. Ang may proof, itong Bible, salita ni Almighty Father. Pati yung Noah's Ark, nakita na rin, di ba? At yung history, nakikita natin, nakabase sa Bible. Like, bakit Pharaoh ang tawag sa mga leaders ng Egypt dati, ng mga pyramid? Bakit Pharaoh? It's because galing sa Bible yung word na Pharaoh.
So, yung mga archaeologists, dito kinuha sa Bible yung word na Pharaoh. So, baka nyo sasabihin hindi totoo ang Bible. At yung mga lugar na binabanggit dito, totoo to. Like itong Nineveh, ito ngayon ay sakop ng Iraq. Iraq ba yung, ano ba yung modern day Nineveh? Ngayon na, ano no, nagkakabaligtad kasi ako minsan Iraq, Iran. Iraq. Ngayon ay Mosul, Iraq. Pero, hindi yung Iraq ngayon ang sisirain ni Almighty Father. No? Ano ang sisirain ni Almighty Father? Ano lilinisin niya? Itong mundo. Buong mundo. Dahil itong buong mundo, lahat ng mga tao ay makasalanan. Lahat selfish. Dahil yung sugat natin hindi gumagaling. Sugat ng mundo. So, di ba binanggit yung Nineveh? Ngayon, atras naman tayo sa Bible. Atras. Kasi nga, mas naunang sinulat ang Book of Jonah kaysa sa Book of Nahum. Alam nyo yan, di ba? Sino bang kausap ko? Sabi ng nanay ko, ba't nagsasalita ka mag-isa? So, si Jonah, nabuhay si Jonah nung year 782 BC hanggang 722 BC. Kapanabayan niya, kakontemporary niya, si Amos, Hosea, and Micah. And then after ni Micah, so, under pa sila ng Kingdom of Israel. Kasi nung si Nahum na, sinakop na sila. Nung prophet na si Nahum, sinakop na ng Assyria and Babylon yung Kingdom of Israel. Pero nag-exist pa rin yung Kingdom of Judah dahil di ba mas huli na sinakop ang Judah. So basahin natin yung itong Jonah. Familiar naman kayo di ba kay Jonah? Familiar ba kayo kay Jonah? Jonah means dove or pigeon. Kasi yung dove at saka pigeon, magkamag-anak sila, di ba? Halos magkaitsura. So, yun ang ibig sabihin ng Jonah. Or, sa Hebrew, Yonah. Kasi wala naman talagang letter J, no? Bago lang na-imbento yung letter J. Usually, letter Y. So, yung mga letter Y, naging letter J. Yonah. So, bago lang na-imbento yung letter J, no? Huwag natin alamin kung kailan na-imbento. Basta bago lang. Kung gusto nyo, tingnan ninyo kung kailan na-imbento yung letter J. Kasi letter Y, meron na noon. So, basahin natin itong Jonah. Ang pangalan na Jonah, ibig sabihin dove or pigeon. Yung dove and pigeon symbolizes peace, no? Pag Tagalog, kalapate, no? So, itong si Jonah ay isa rin siyang prophet. Alam ko aware na kayo dito sa story ni Jonah. Pero may mas malalim pa tong ibig sabihin. Hindi naman talaga dapat natin babasahin ang Jonah. Pero, si Almighty Father,
Sabi niya, kailangan basahin ang Jonah. Itong Jonah, nakita naman natin, nabasa natin na nagsisi ang mga taga Nineveh. Nung time ni Jonah. Basahin natin Jonah. Jonah chapter 1. Now the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it. So inutusan ni Almighty Father si Jonah na anak ni Amittai. Pumunta ka sa Nineveh, malaking city yon. Cry out means i-broadcast mo against it. Cry out against it. Magsalita ka, ipagmalakasan mo. For their wickedness has come up before me. Dahil yung kanilang mga kasamaan umabot na sa akin. Ibig sabihin, sukdulan na yung galit. So, sukdulan na yung kadumihan ng mga tao. Lahat kasi ng mga tao gumagawa ng kasamaan, evil deeds, or wickedness, unrighteousness. But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. Tumakbo si Jonah, nagtago. Saan siya nagpunta? Gusto niya magpunta sa Tarshish. Instead na sundin si Almighty Father na magpunta ng Nineveh, sa Tarshish na gusto magpunta. Yung Tarshish means courage or confidence. Walang confidence si Jonah, pero yung gusto niyang puntahan yung Tarshish, meaning confidence. From the presence of the Lord, he went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it, and to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. Nagbayad siya ng kanyang fare. Anong tawag sa fare? Ticket. May ticket ba noon? Pero siguro sa tao no, binigay na niya yung bayad para makasakay siya sa ship papunta ng Tarshish. Bago siya makapunta ng Tarshish, pumunta muna siya sa Joppa. So itong Joppa ay parang pier, no? Tapos yung ship papuntang Tarshish. So nagbayad siya ng kanyang ship fare para makasakay siya. Tatakbuhan niya si Almighty Father. Hindi natin matatakbuhan si Almighty Father. Akala ni Jonah na natatakbuhan niya si Almighty Father. Kahit sino tayo, kahit ano pa tayo, wala tayong karapatang tumakbo kay Almighty Father, takbuhan siya. Hindi natin matatakbuhan. So si Jonah, ano siya? Disobedient siya. Pero alam ni Almighty Father na magdi-disobey si Jonah. Alam ni Almighty Father lahat. Pero pinili niya si Jonah. Bakit? So itong message na to, it's for the prophets, for the teachers, for those people who are called by the Almighty Father. Itong Book of Jonah. So pag tinatawag ka ni Almighty Father, dapat susunod tayo. Kasi pag hindi tayo susunod, alam na natin ang mangyayari sa atin. Wala namang special ability si Jonah. Pero bakit siya ang gusto ni Almighty Father? Verse 4, But the Lord sent out a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken up. Ang lakas ng hangin sa dagat. Kaya yung ship, masisira na, maghihiwa-hiwalay, no? Madudurog yung ship. Dahil sobrang lakas ng hangin sa dagat. Ipinadala ni Almighty Father yung hangin. Kaya,
Kahit na hangin sumusunod kay Almighty Father. Bakit? Kasi si Almighty Father nag-create ng lahat. Verse 5 of Jonah chapter 1. Then the mariners were afraid. So yung mga mariners, ito yung mga nagpapatakbo ng ship, takot sila. Yung mga, ano ba yung mga mariners? Mga kapitan ng barko, no? At saka yung mga, ano ba yung tawag sa mga second mate, third mate? Ano bang ganun? And every man cried out to his God. Bakit? Kasi iba-iba sila ng Diyos. Okay? Iba-iba sila ng Diyos. Hindi lahat ng ito ay naniniwala kay Almighty Father. Kasi nung time na yon, iba-iba ng Diyos na tinatawag ang mga tao. Hanggang ngayon, iba-iba pa rin ang Diyos na tinatawag ng mga tao. Yung ibang mga tao dyan, tinatawag ng Diyos, babae. Yung iba naman, tinatawag din ng Diyos, yung kanilang mga ninuno. Pero tayo, ang tinatawag natin Diyos, si Almighty God, yung nag-create ng mundo na to. Yung powerful, yung loving, yung good, yun ang ating Diyos. And threw the cargo that was in the ship into the sea. So yung mga tao sa barko, sa ship, yung mga mariners, sa sobrang lakas ng hangin, kailangan nilang itapon sa dagat yung mga cargo nila. So, alam naman natin na sa barko, iba-iba ang mga sakay ng barko, di ba? May pagkain, mabibigat yon para ilipat sa ibang lugar o ibenta sa ibang lugar, mga kahoy, iba-iba pa ang nakalagay sa cargo sa barko. To lighten the load. Para naman gumaan yung barko. Kasi pag magaan yung barko, hindi siya agad-agad lulubog. Kaya itinapon nila ngayon sa dagat dahil nga sobrang lakas ng hangin. But Jonah had gone down into the lowest parts of the ship, had lain down, and was fast asleep. Si Jonah, relax lang. Nandun siya sa ilalim na parte ng barko. Wala siya sa deck, nandun siya sa ilalim, natutulog. Para siyang dinuduyan, no? Ang lakas na ng hangin, nagkakagulo na doon sa itaas ng barko. Siya naman nandun sa ilalim ng barko, parang dinuduyan. Yung sarap nito, dinuduyan ako. Tulog na tulog. Verse 6, so the captain came to him. Lumapit yung kapitan ng barko. Di ba yung kapitan ng barko, yun ang pinaka-head ng barko, di ba? Lumapit sa kanya and said to him, what do you mean, sleeper? What do you mean, sleeper? Ano bang ginagawa mo? Tulog-tulog ka? Arise, call on your God. Perhaps your God will consider us so that we may not perish. Gumising ka, magdasal ka. Tawagin mo ang Diyos mo. Sabi ng kapitan ng barko. Nang sa ganon, i-save tayo. Dahil kanya-kanya tayong tumatawag ng mga Diyos natin. Ikaw gumising ka. Natutulog ka lang eh. So verse 7, and they said to one another, come, let us cast lots. So nagpagkasunduan nila lahat. Magbunutan. Cast lots, no? That we may know for whose cause this trouble has come upon us. Para malaman natin kung bakit nagkakaroon ng malakas na hangin, magbunutan tayo. Sabi ng mga tao sa barko. Dahil nga takot na sila sa sobrang lakas ng hangin, alam nilang masisira yung kanilang barko. At pati sila damay sa namamamatay. So they cast lots, and the lot fell on Jonah. So nagbunutan sila, tapos nung nagbunutan sila, ang nabunot nilang pangalan, si Jonah. Hindi natin alam kung paano yung pagkakast ng lots nila, no? Pero, di ba pagkakast ng lots, bunutan to? Or saan ang pinakamahabang stick? O, si Jonah ang nakakuha ng pinakamahabang stick. O, ikaw ang dahilan na nangyari sa'yo. Kaya sabi nila dito,
Sa verse 8. Then they said to him, please tell us, for whose cause is this trouble upon us? What is your occupation? Anong trabaho mo? Bakit tayo nagkakaroon ng ganitong problema? Sabi ng mga tao, sabihin mo sa amin, bakit tayo may problema ngayon sa barko? Ano ba ang trabaho mo? Tinanong si Jonah, kasi nga, siya ay nakakuha ng pinakamahabang stick or name niya ang nabunot. No? Hindi natin alam kung paano sila mag-cast ng lots. And where do you come from? Saan ka galing? What's your country? Saan ang bansa mo? Saan ka nakatira? And of what people are you? Saan lineage ka nakasali? Taga saan ka? Sino ka? Anong gusto nang kilalanin si Jonah? So verse 9, so he said to them, I am a Hebrew, and I fear the Lord. I fear Yahweh, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Powerful. Diba? Si Almighty Father, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Hebrew siya. So, lahi ng Jew. Kasi Hebrew eh. Lahi ng Jew, Judah, no? Verse 10, then the men were exceedingly afraid. Natakot yung mga lalaki na kasama ni Jonah sa barko. And said to him, why have you done this? Bakit mo ginawa to? For the man knew that he fled from the presence of the Lord, because he had told them. Kasi alam ng mga lalaki ang dahilan kung bakit sila nagkakaganon. Dahil sinabi ni Jonah sa kanila na tumakbo si Jonah kay Almighty Father. Inamin ni Jonah. Then they said to him, what shall we do to you that the sea may be calm for us? Ano ang dapat nating gawin sa'yo? Para nang sa ganon yung dagat, tumahimik, hindi na malakas ang hangin. Malakas ang alon eh. For the sea was growing more tempestuous. Mas lalong mas malakas ang alon. Sino ba sa inyo nakasakay na sa barko? Ayoko sumakay sa barko. Kasi sa barko daw, malalaki daw yung alon kasi laki ng mga building, ganon. So, ito yung na-experience ni Jonah, pati ng mga kasama ni Jonah. Ang lakas ng hangin, malakas din yung alon. Verse 12. And he said to them, pick me up. Buhatin ninyo ako, sabi ni Jonah. And throw me into the sea. Tapon niyo ako sa dagat. Hurl me into the sea. Then the sea will become calm for you. At nang sa ganon, yung dagat magiging kalmado. Magiging peaceful or tranquil yung dagat. Pag itinapon niyo ako, buhatin niyo ako, itapon niyo ako sa dagat. For I know that this great tempest is because of me. Kasi alam ko na kaya meron ganito na malalakas ang wave, malalakas ang hangin dahil sa akin. Alam ni Jonah. Dahil alam niya na powerful si Almighty Father. Kaya alam niya na dahil sa kanya din. Dahil nga, nadinig niya yung boses ni Almighty Father. Hindi naman nagpakita si Almighty Father kay Jonah. Pero didinig niya yung boses. Kaya alam din niya na kaya merong malakas na hangin at malakas na alon ay dahil sa kanya. Verse 13, nevertheless, the men rowed hard to return to land. Pero kahit na sinabi ni Jonah na ihagi siya sa dagat, yung mga tao ayaw siyang ihagi sa dagat. Nagpakahirap pa rin na mag-row, no? Or dalhin sa lupa, malapit sa lupa or sa shore yung barko. But they could not. So kahit na malakas ang kanilang pag-row ng barko, hindi sila makapunta ng malapit sa land. For the sea continued to grow more tempestuous against them. Palakas ng palakas ang hangin, palakas ng palakas ang alon, yung hampas ng alon sa kanilang barko.
mas lumalakas. Kaya hindi sila makaalis. Kahit mag-grow sila ng mag-grow. Ang bigat nun, ano? Hindi na kaya. Kasi nga, si Almighty Father ang kalaban. Therefore, they cried out to the Lord and said, "We pray, O Lord, please do not let us perish for this man's life." So, pati na rin yung mga tao sa loob ng barko, nag-pray na rin kay Almighty Father. Dahil, di ba, may kanya-kanya silang Diyos. Pero, nung nagkaroon ng malaking alon at inamin ni Jonah na dahil kay Almighty Father, so yung mga tao doon sa barko, nag-pray na rin kay Almighty Father. Inalaw ni Almighty Father na tumakbo si Jonah para maipakita sa mga tao ang power ni Almighty Father na kahit na ang mga hangin, ang dagat, kaya niyang utusan. At para rin ipaalam sa atin. Ang galing ni Almighty Father, di ba? Ang daming purpose ni Almighty Father. Na may mga bagay siyang inaalaw for the people to know His power. Kaya si Jonah, kung dun pa lang sa time na nasa land si Jonah, pwede namang pigilan na agad ni Almighty Father yun, na hindi siya makasakay ng barko. Pero bakit inalaw pa ni Almighty Father na sumakay pa ng barko si Jonah? It's because para maipaalam sa mga tao, sa mga nasa dagat, sa mga nasa barko, yung power niya. And so, para paglabas ng mga tao sa barko, ikukwento nila ngayon yun. Alam mo, powerful yung Diyos ni Jonah. Si Jonah, nagtumakbo, tas ang lakas ng hangin, pero nagpray kami. So, naintindihan niyo ba ako? So, maraming purpose si Almighty Father, all for His glory. Kaya nga, pati sila nagdasal na rin kay Almighty Father. Ulitin natin, ano? Therefore, they cried out to the Lord and said, "We pray, O Lord, please do not let us perish for this man's life, and do not charge us with innocent blood. For you, O Lord, have done as it pleased you." Natuto sila magpakumbaba kay Almighty Father. The Lord God purposed it to happen. Verse 15, so they picked up Jonah. So binuhat nila si Jonah and threw him into the sea. Idinapon sa dagat, and the sea ceased from its raging. Natahimik agad yung dagat. Pati yung hangin, na-pacify. Then the men feared the Lord exceedingly and offered a sacrifice to the Lord and took vows. Tingnan nyo. So yung mga tao, naging living testimony sa power ni Almighty Father dahil nakita nila na powerful si Almighty Father. In an instant, nung tinapon nila si Jonah, tumigil yung hangin at yung dagat nawalan ng malalakas na alon. Kaya napapurihan ang pangalan ni Almighty Father. So tayo sa buhay natin, nakaka-experience tayo ng mga tribulations and pains. Pero, ang resulta nun, mapapapurihan lalo ang pangalan ni Almighty Father. Dahil magiging victorious tayo pagkasama natin yung tatay natin, hindi niya tayo pababayaan. Verse 17, now the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Nasa tiyan ng fish si Jonah 3 araw at 3 gabi. Doon inilagay ni Almighty Father si Jonah kasi nga tinapon siya sa dagat, walang barko or wala nang iba pang sasalo kay Jonah pag dinapon sa dagat. So ang sumalo ay isang great fish. Hindi binanggit kung ano ang klaseng isda to, no? Pero great fish. Yun ang sumalo kay Jonah. Nasa belly. Hindi man siya ninuya, no? Nilunok lang siya, nasa belly, hindi siya nadurog or hindi siya natunaw. Pinotektahan siya ni Almighty Father.
Meron ba kayong napakinggan or nabasa na tungkol sa isang isda na nilulo ng isda at buhay pa rin? Powerful si Almighty Father. Dagat, napapakalma niya. Yung hangin, napapakalma niya. Bakit? Dahil siya ang gumawa ng mundo na to. Kaya yung mga tao, hindi niyo pwedeng sabihin na, hindi, iko-control namin yung environment. Iko-control namin yung dagat. Iko-control natin yung yung mga kung ano-ano mga bagay dito sa environment para hindi masira. Hindi pwede. Bakit? Si Almighty Father, siya ang gumawa ng mundo na to. Powerful siya. Kaya hindi makokontrol ng tao ang mundo. Ang tao, hindi niya pag-aari ang mundo. Hindi natin pag-aari ang mundo. Kaya hindi natin makokontrol to. Hindi tayo ang gumawa nitong mundo eh. Yung devil, hindi niya makokontrol ang mundo na to. Ang nakakontrol ng devil, yung mga tao, dahil yung mga tinatempt ng devil, yung mga tao gumawa ng mga kadumihan. Kaya, gusto ng mga tao gumawa ng kadumihan dahil sa tinatempt sila ng devil. Pero yung devil, hindi siya nakakapag-create, hindi siya marunong mag-create. Ang kaya lang niya, mag-impluensya. At magpakita ng mga kung ano-anong mga bagay para lang mapalayo ang mga tao kay Almighty Father. Ang powerful si Almighty Father. So dito tayo sa verse 2 chapter 2 of Jonah. So nasa belly na ng great fish si Jonah. So dito sa chapter 1, ano nangyari? Yung mga tao sa ship, pinuri si Almighty Father. At naging testimony yun sa mga tao. Uy, alam mo, nabuhay kami. Itinapon lang namin si Jonah sa dagat kasi nagtatago pala siya kay Almighty Father. Ngayon, tinapon lang namin, huminto yung tempestuous na wind at saka yung malalakas na wave. O di, napapurihan ang pangalan ni Almighty Father. Nakakilala sa tunay na Diyos ang mga tao sa ship. Nakasama ni Jonah. So dito tayo sa chapter 2 ng Jonah. Then Jonah prayed to the Lord, his God, from the fish's belly. Habang nasa tiyan siya ng isda for 3 days and 3 nights, nagpe-pray si Jonah. Dahil matigas ang kanyang ulo. So nilunok siya ng fish. And he said, I cried out to the Lord because of my affliction. And he answered me. Out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice. For you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the floods surrounded me. All your billows and your waves passed over me. Then I said, I have been cast out of your sight, yet I will look again toward your holy temple. The water surrounded me, even to my soul. The deep closed around me. Weeds were wrapped around my head. So may mga weeds, no? Kasi tiyan ng isda yun. Mabaho. Siyempre, isda kumakain ng weeds. So mga ano ba yung mga nasa tiyan ng isda? Kung ano-ano, di ba? Kung ano ng mga bulok or mga tinik. Ito, may weeds sa tiyan ng isda. I went down to the moorings or foundations or bases of the mountains. The earth with its bars closed behind me forever. Yet you have brought up my life from the pit, O Lord my God. Nagpipray si Jonah. When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer went up to you into your holy temple. Those who regard worthless idols forsake their own mercy. But I will sacrifice to you with a voice of thanksgiving. I will pay what I have vowed. Salvation is of the Lord. Ibig sabihin ng salvation is of the Lord, masisave tayo because of the Almighty Father, Jesus Christ. No? Nagpakumbaba dito ngayon si Jonah. Nagpe-pray siya. So the Lord spoke to the fish
And it vomited Jonah onto dry land. O pati yung fish, nagkakausap ni Almighty Father. Bakit? Si Almighty Father ang gumawa ng fish. Lahat ng mga bagay sa mundo na to, the Lord God created it. So habang nasa fish sa belly ng great fish si Jonah, nagpipray siya. Hindi niya alam kung paano ang gagawin niya. Kaya nagpakumbaba siya kay Almighty Father. In-acknowledge niya ang kanyang kasalanan. At pinapurihan niya si Almighty Father. No? Na you have brought up my life from the pit, O Lord my God. Tinataas niya ang pangalan ni Almighty Father. When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer went up to you, into your holy temple. Those who regard worthless idols forsake their own mercy. Doon sa mga tao na nag-acknowledge ng mga idols or graven images, hindi sila loyal sa kay Almighty Father. Sabi ni Jonah, no? So kung meron kayong mga idols or graven images na or anything na sinasamba, you are not loyal to the Almighty Father. Sino lang ang sasambahin natin? Si Almighty Father, si Jesus Christ, ang Holy Spirit. Acknowledge them. Kasi salvation is of the Lord. Wala nang iba pa. So, kaya ang ginawa ni Almighty Father, kinausap niya yung fish. And it vomited Jonah onto dry land. Nakita ninyo? I mean, nabasa ba ninyo? Na si Jonah, tinawag siya ni Almighty Father to work for Him. Walang magandang katangian si Jonah, no? Pero bakit siya tinawag ni Almighty Father? Bakit siya? Bakit hindi ibang tao? Alam ni Almighty Father na magdi-disobey si Jonah. Pero bakit siya? Kasi nga, may purpose si Almighty Father. Yun ay yung para i-save yung mga buhay ng mga mariners, not just the physical body but also yung kanilang mga souls. So nag-disobey si Jonah, pero God purpose it to happen para ma-save naman yung mga nasa barko na kasama niya. Makita yung kapangyarihan ni Almighty Father. Inallow ni Almighty Father yan. At dito sa chapter 2 ay nagpakumbaba si Jonah at itinaas niya ang pangalan ni Almighty Father, humingi siya ng kapatawaran. Kaya nakikita natin na powerful si Almighty Father. Inutusan niya yung hangin, inutusan niya yung alon, pati na yun yung mga isda, yung malaking isda. Hindi nasaktan si Jonah. Hindi man lang nalunod. Ang sumalo sa kanya, bibig ng malaking isda. So tayo, pag nagdi-disobey tayo kay Almighty Father, merong kaparusahan yun. Pero, iingatan niya tayo. Bibigyan niya tayo ng chance na humingi ng tawad sa kanya. Binibigyan tayo ng chance na magpakumbaba. So ngayon may chance tayo. Lumapit kay Almighty Father. Humble ourselves before our Father. Acknowledge Him that He's powerful. That He can do great and mighty things because He's the Creator of this world. Acknowledge Jesus Christ. For He is the only begotten Son of the Almighty Father who can save us from our iniquities. The only mediator, and we will become like Jesus.
in His time, so that we may inherit our birthright. No? Makuha natin ang ating real treasure. Ang real treasure natin, si Almighty Father, si Jesus Christ. To be with Him in His eternal kingdom that will never end. Thank you, and God loves us all so much.